tumigil ang humahagibis na tricycle sa dulo ng isang bakubakong daan. "Nandito na po tayo, ma'am," sabi ng driver. Ang boses ay halos magalang na pabulong. Yak, ito ba yon? Iyon ang gustong isigaw ni Isabela. Sa halip, bumaba siya mula sa tricycle. Iwinawasiwas ang kamay sa harap ng kanyang ilong na para bang may masamang amoy. Kahit na ang hangin ay amoy lupa at mga basang halaman lamang. "Luna, kunin mo na ang mga gamit. Bilisan mo." "Opo, Ma'am Isa." Mabilis na kumilos si Luna. Ang kanyang mga galaw ay sanay na sa pag-aalala at pag-aasikaso. Habang binababa niya ang 2 malalaking maleta mula sa sasakyan, pasimple niyang pinunasan ang noo na namamasa sa pawis. Ang bigat ng mga bagahe at ang bigat ng obligasyon niya sa babaeng ito. Hindi niya pwedeng iwan si Isa. Hindi pagkatapos ng lahat ng naitulong ng pamilya nito sa kanila. Utang na loob. Isang utang na minsan ay parang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Isang lalaking may edad na may ngiting tila masyadong malapad para sa kanyang muka. Ang sumalubong sa kanila, siya ang barangay captain. "Welcome sa aming munting paraiso. Ako si Kapitan Rody. Kayo siguro si Miss Isabela at Luna, katulong niya." Mabilis na sagot ni Luna, yumuko ng bahagya bilang paggalang. "Nako, wag mong sabihing katulong, pamilya." Nakangiting sabi ni Kapitan Rody, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sumusuri mula ulo hanggang paa. "Halikayo, doon ang tutuluyan ninyo." Simple lang pero presko ang hangin. Habang naglalakad sila sa isang makitid na landas, napansin ni Luna ang halos nakakabinging katahimikan ng lugar. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon. Tahimik, pero parang may nagmamasid. Binaliwala niya ito. Pagod lang siguro sa biyahe. Ang kubo na kanilang tutuluyan ay gawa sa kawayan at nipa. Malinis tingnan. Ngunit para kay Isa, ito ay isang insulto. "Seriously? Dito? Walang aircon? Paano ang wifi?" "Ma'am Isa, sabi niyo po gusto niyo ng digital detox," paalala ni Luna sa mahinang boses. "Gusto kong mag-detox, hindi maghirap," bulyaw ni Isa. At ibinato ang kanyang mamahaling bag sa isang upuang yantok. Pumasok si Luna sa maliit na kwarto upang ayusin ang mga gamit. Inilabas niya isa-isa ang mga damit ni Isa. Tinutupi ng maayos habang ang dalaga ay walang ginawa kundi ang magreklamo. Isa itong ritual na alam na ni Luna. Ang pagpapakalma sa isang bagyong hindi naman siya ang may gawa. Ito ang kanyang ginintuang sandali ng pagtitiis nang biglang, "Shhh! Tumahimik ka," utos ni Isa mula sa sala. Natigilan si Luna. "Po? Sabi ko, tumahimik ka. May naririnig ka ba?" Pinakiramdaman ni Luna ang paligid. Wala. Huni lang ng mga kuliglig sa labas. "Wala naman po, ma'am." "Meron," git ni Isa. Ang boses ay biglang naging seryoso. Parang kanta. Isang mahinang himig na parang inaawit ng isang babae, malungkot at malayo. Ngayon, naririnig na rin ito ni Luna. Nanlamig ang kanyang batok. Ang kanta ay tila nang gagaling sa kung saan at sa lahat ng dako ng sabay. Kasabay ng oyayi, may isa pang tunog. Isang mahinang kalansing. Paulit-ulit. Napatingin si Luna sa bintana. May nakasabit na wind chime na gawa sa maliliit na kabibe. Ito ay kumakalansing.
pero hindi gumagalaw ang mga dahon sa labas. Walang hangin. Biglang tumigil ang oyayi. At kasunod nito, ang kalansing. Natahimik ang buong paligid. Maging ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-awit. "Hay nako, guni-guni ko lang siguro," sabi ni Isa. At muling ibinalik ang atensyon sa kanyang teleponong walang signal. Ngunit si Luna ay hindi mapakali. Ang tunog ng mga kabibing iyon ay nanatili sa kanyang pandinig. Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Pagkatapos ng isang hapunan na puno ng reklamo mula kay Isa, pumasok na sila sa kani-kanilang silid para matulog. Si Luna ay hindi makatulog. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sinubukan niyang isipin na normal lang ang lahat. Nasa probinsya sila. Ganito talaga dito. Nang biglang, "Luna!" Isang nakakabinging sigaw mula sa kwarto ni Isa. Dali-daling bumangon si Luna. Halos madapa sa pagmamadali. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Isa at nakita niya itong nakatayo sa gitna ng silid, nakaturo sa bintana, nanginginig at namumutla ang mukha. "Luna, may tao sa bintana!" Humihingal na sabi ni Isa. "May tao!" Agad na napatingin si Luna sa bintanang tinuturo nito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Handa na siyang sumigaw din. Ngunit wala siyang nakita. Wala. Maliban sa madilim na parang sa labas, na tinatanglawan ng buwan. At sa salamin ng bintana, hindi tao, salamin lang. Ang nakikita niya ay ang nakakakilabot na refleksyon ni Isa. Ang kanyang mukha ay balisa sa takot. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa sarili niyang anyo sa salamin. Sa labas, sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang kumalansing muli ang mga wind chime na gawa sa kabibe. Kinabukasan, sinubukan ni Luna na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Isang bangungot na dulot ng pagod at ng bagong lugar. Pinagsilbihan niya ng almusal si Isa na tila wala nang natatandaan sa takot nito kagabi. "Ang drama mo kagabi, Luna. Baka ipis lang yon," sabi ni Isa habang umiinom ng kape, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono na para bang umaasang magkakaroon ng signal sa pamamagitan ng milagro. Hindi na kumontra si Luna. Paano niya ipapaliwanag ang refleksyon sa bintana o ang kalansing ng mga kabibe? Pagkatapos mag-almusal, nagpasya si Isa na maglakad-lakad. "Samahan mo ako at dalhin mo ang bote ng tubig ko." Sumunod lamang si Luna, bit-bit ang payong para kay Isa. Naglakad sila patungo sa gilid ng gubat kung saan nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila malalaking ahas na gumagapang sa lupa, at ang mga sanga nito ay mayabong na lumilikha ng isang malawak na anino. Nakakaramdam ng kakaibang bigat si Luna sa ilalim ng punong iyon. Nang maubos ni Isa ang kanyang tubig, ginawa niya ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Luna. Walang pakialam niyang ibinato ang basyong plastik na bote sa paanan ng puno ng balete. Sa isang iglap, tila may nagbago sa paligid. Ang kaninang maingay na huni ng mga kuliglig at ibon ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. "Ma'am Isa, wag po dyan," nanginginig na pakiusap ni Luna. "Ano? Basura lang yan. It's biodegradable probably." Walang ganang sagot ni Isa. Isang boses mula sa kanilang likuran ang bumasag sa katahimikan. Ang hindi marunong magbigay galang sa kadiliman ay mananahan.
Napalingon sila. Isang matandang babae, kulubot na ang balat at matatalim ang mga mata. Ang nakatayo malapit sa kanyang maliit na sari-sari store. Siya si Aling Nida. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Isa. Dali-daling pinulot ni Luna ang bote. Pasensya na po, Aling Nida. Hindi na po mauulit. Yumuko siya, puno ng hiya at takot. Tumingin si Aling Nida kay Luna at bahagyang lumambot ang kanyang muka. Halika, Iha, bumili ka ng langis. Baka lamigin kayo sa gabi. Sumunod si Luna papasok sa maliit na tindahan. Amoy mga halamang gamot at lumang kahoy sa loob. Habang inaabot ni Aling Nida ang isang maliit na bote ng langis, may kinuha pa siyang iba mula sa ilalim ng kanyang paninda. Isang kwintas, simpleng sinulid na may mga buto ng kung anong halaman na kulay itim. Guway hinawakan ni Aling Nida ang kamay ni Luna at inilagay doon ang kwintas. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Para sa proteksyon, bulong ng matanda. Ang kanyang hininga ay amoy tabako. Sa mga kaluluwang naniningil. Hindi nakapagsalita si Luna. Bago pa siya makapagtanong, umalis na si Aling Nida at pumasok sa likod ng tindahan. Iniwan siyang nakatulala. Hawak ang langis at ang misteryosong kwintas. Pagbalik nila sa kubo, isinuot ni Luna ang kwintas sa ilalim ng kanyang damit. Pakiramdam niya ay para siyang tanga, naniniwala sa mga pamahi. Ngunit mas malakas ang takot na nararamdaman niya. Isang takot na naghahanap ng kahit anong kakapitan. Kahit isang hibla lang ng dugog tunig, ng giko bibilal ng sinulid at mga itim na buto. Dumating muli ang gabi. Mas maaga silang pumasok sa mga silid. Sinigurado ni Luna na nakasara ng mahigpit ang lahat ng bintana. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog, nagising si Luna. Hindi dahil sa isang sigaw, kundi dahil sa isang tunog. Isang mahinang kaluskos. Dahan-dahan, paulit-ulit. Mula sa dingding na naghihiwalay sa kwarto nila ni Aiza, para itong tunog ng isang kuko na dahan-dahang kumakaskas sa kawayan. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanyang pinto. Ang ilaw mula sa buwan sa labas ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa sala at sa nakabukas na pinto ng kwarto ni Isa. At doon, nakita niya si Aiza. Hindi ito natutulog. Hindi rin ito sumisigaw. Nakaupo ito ng tuwid sa kanyang kama. Ang likod ay nasa may dingding. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nakatitig sa kawalan. Walang emosyon. Tulala. At mula sa kanyang mga labi, may lumalabas na pabulong na salita. Isang pangalan na hindi pamilyar kay Luna. Isang pangalan na inuulit-ulit niya na parang isang dasal. Basilio. 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 Wala nang almusal. Wala nang kape. Aalis na tayo. Ngayon na. Iyon ang mga unang salitang namutawi sa bibig ni Isa pagkagising. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang mayamang dalaga na naiinis, kundi mukha ng isang hayop na nakakulong at gustong makawala. Nagkalat ang kanyang mga gamit sa sahig habang walang ingat niyang inihagis ang mga ito pabalik sa maleta. Pero ma'am, yung usapan po natin sa resort, sinubukang idahilan ni Luna. Wala akong pakialam sa resort, sigaw ni Isa. Ang boses ay basag at nanginginig. Hindi ako magpapalipas ng isa pang gabi dito. Tawagan mo yung driver. Sabihin mo bumalik siya now. Hindi na nakipagtalo si Luna.
Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto na rin niyang umalis. Nagmadali siyang mag-impake. Tinutupi ng maayos ang mga damit na kinalat ni Isa. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Nagantay sila sa labas ng kubo. Ang sikat ng araw ay tila mas matindi, mas nakakapasong pakiramdam. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras. 1 oras, 2 oras, walang tricycle na dumating. "Nasaan na siya, Mama?" tanong ni Isa. Ang pagkainip ay napapalitan na ng takot. "Tatawagan ko po ulit," sabi ni Luna, kahit alam niyang walang saysay. Paulit-ulit lang na sinasabi ng operator, "The number you have dialed is out of coverage area." "Ako na ang pupunta sa kapitan," sabi ni Luna. "Magpapahanap ako ng ibang masasakyan." Iniwan niya si Isa na nakaupo sa maleta, nakayuko. Pagdating ni Luna sa munting barangay hall, naabutan niya si Kapitan Rody na kalmadong nagkakape. "Kapitan, pasensya na po sa abala," simula ni Luna. Hingal na hingal. "Kailangan na po kasi naming umalis. Baka po may mapapakiusapan tayong ibang tricycle." Itinaas ng kapitan ang kanyang tingin. Ang nanngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nako, Iha, may problema." "Ano po yun?" "Nagka-landslide kagabi. Malakas ang ulan sa kabundukan," sabi niya. Umiiling-iling na para bang nalulungkot. "Nagsara ang kaisa-isang daan palabas ng ating barangay." Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Pero paano po kami makakaalis?" Nagkibit balikat ang kapitan. "Wala, Iha. Wala nang makakapasok at wala ring makakalabas." Kumuha siya ng isang pandesal at isinawsaw sa kape. "Baka abutin tayo ng siyam-siyam bago maayos yan." Humigop siya ng kape at tumingin kay Luna. "Mga 9 na araw siguro." Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ni Luna ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Tiningnan niya ito. Isang notification. No service. Ang huling bar ng signal sa kanyang telepono ay nawala. At kasabay ng huling bar ng signal, bumagsak ang kanyang pag-asa. Walang imik na bumalik si Luna sa kubo. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng galit at sigaw ni Isa. Ngunit pagdating niya, iba ang kanyang nakita. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo. Nakita niya si Isa na nakaupo lang sa sahig na kawayan sa gitna ng kanilang mga nakaimpaking gamit. Niyakap nito ang kanyang mga tuhod at ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak ito ng tahimik. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, nakita ni Luna si Isa na tunay na takot. Napatanga si Luna. Hindi alam ang gagawin. Tumingin siya sa bintana, sa labas, na para bang naghahanap ng sagot sa kalangitan. At doon, sa di kalayuan, malapit sa tindahan ni Aling Nida, may nakita siyang grupo ng mga taga-baryo. Nakatayo lang sila, nakatingin sa direksyon ng kanilang kubo. Walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha tungkol sa landslide na kumulong sa kanilang lahat. Ang kanilang mga mata ay kalmado, mapagmatsyag. Hindi sila nag-aalala. Sila ay nag-aabang. Lumipas ang 2 araw na parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanilang mga ugat. Si Aiza ay bihira ng magsalita. Madalas ay nakaupo lang siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang dating maingay at aroganteng dalaga ay naging parang isang manikang basag.
Si Luna naman ay hindi mapakali. Dahil hindi niya kayang manatili lang sa loob ng kubo, sinubukan niyang maglakad-lakad sa paligid, umaasang makahanap ng kahit anong sagot. Ngunit ang tanging isinasalubong sa kanya ng mga taga-baryo ay mga pilit na ngiti at mga matang mapagmatyag. Sa ikatlong gabi ng kanilang pagkakakulong, nilapitan siya ni Kapitan Rody. "Iha," sabi nito sa malumanay na boses, "gabi-gabi kaming may padasal dito sa aming kapilya para sa kapayapaan ng aming lugar. Baka gusto ninyong sumama para gumaan ang inyong pakiramdam." Nag-alinlangan si Luna, ngunit naisip niya, hapamamamasita mamasumaha. Ano pa ba ang mas masama pang maaaring mangyari? At baka sakali may malaman siya. "Sige po, Kapitan. Susunod po ako." Ang kapilya ay isang maliit na istrukturang gawa sa kahoy, halos kasinlaki lang ng kanilang tinutuluyang kubo. Pagpasok pa lang ni Luna, sinalubong agad siya ng isang amoy. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng natutunaw na kandila at bulaklak. Bulaklak ng patay. Kalachuchi. Ang bango nito ay mas matapang at mas nakakasakal sa loob ng maliit na kapilya na para bang may isang kabaong na nakahimlay sa gitna. Umupo si Luna sa isang bakanting upuan sa likod. Ang mga taga-baryo ay taimtim na nakaluhod. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang bumubulong ng mga dasal. Nagsimula ang rosaryo. Sinubukan ni Luna na sumabay, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay isang dayuhan siya sa isang sagradong ritual na hindi niya dapat nasasaksihan. Pagkatapos ng rosaryo, tumayo ang isang matandang babae sa harap, ang nangunguna sa dasal. "Ipinapanalangin din po natin," sabi nito. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Ang kapayapaan para sa kaluluwa ni Basilio na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat." Halos mapasinghap si Luna. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Basilio. Iyon ang pangalang paulit-ulit na binubulong ni Isa sa gitna ng gabi. Ang mga dasal ay nagpatuloy, ngunit wala nang naririnig si Luna. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang pangalang iyon. Basilio. Sino si Basilio? At anong ibig sabihin ng nag-alay ng kanyang sarili? Nang matapos ang padasal, isa-isang nagsilabasan ang mga tao. Si Luna ay nanatiling nakaupo, tulala. Isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya. Marahil ay mga 6 na taong gulang. May hawak itong isang puting bulaklak ng kalachuchi. "Para sa iyo, ate," sabi nito, at ngumiti. Isang ngangiting napakatamis at inosente. Inabot ni Luna ang bulaklak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paglabas niya, nakita niya si Aling Nida na nagsisindi ng sigarilyo sa isang tabi. Nilakasan ni Luna ang kanyang loob at nilapitan ito. "Aling Nida," nagsimula siya. Ang boses ay halos paos. "Sino? Sino po si Basilio?" Huminga ng malalim si Aling Nida at ibinuga ang makapal na usok. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng madilim na gubat kung saan nakatayo ang puno ng balete. Ang kanyang mga mata ay tila mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. "Siya," sagot ng matanda, hindi tumitingin kay Luna. "Mapo ang hinab, ang huling nagbayad ng utang." Hindi na nagpaliwanag pa si Aling Nida. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo at naglakad palayo, pabalik sa kanyang tindahan. Iniwan si Luna na nakatayo sa dilim, hawak ang bulaklak ng patay, at ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang huling nagbayad ng utang.
Habang pabalik siya sa kubo, hinarang siya ni Kapitan Rody. Ngumiti na naman ito, ang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Luna. Malapit na ang kapistahan. Iha, sabi niya. Sana'y makasama namin kayo sa pagdiriwang. Ngunit habang sinasabi niya iyon, hindi siya nakatingin kay Luna. Ang mga mata niya ay nakatutok sa madilim na bintana ng kubo kung nasaan si Isa. Hindi na takot ang nararamdaman ni Luna. Halos, ngayon, may kasama na itong isang desperadong pangangailangan. Ang malaman ang katotohanan. Ang mga salitang Basilio at nagbayad ng utang ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. Habang si Isa ay tulalang nakaupo sa sala, nakatitig sa isang butiki sa pader, sinimulan ni Luna ang kanyang paghahanap. Isang paghahanap na tahimik at nagmamadali. Sinimulan niya sa kwarto ni Isa. Tiningnan niya sa ilalim ng kama. Wala. Sa loob ng aparador, wala. Pagkatapos, sa sarili niyang kwarto, kinapa niya ang mga dingding na kawayan. Baka may isang nakatagong espasyo. Wala pa rin. Kasabay ng kanyang paghahanap, may narinig siyang isang tunog na paulit-ulit. Tulo mula sa banyo. Isang mabagal at maindayog na pagpatak ng tubig. Tsk, tsk, tsk. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay tila lalong lumalakas, kumakain sa katahimikan ng kubo. Naglakad siya papunta sa banyo. Sumilip. Walang tumutulong gripo. Ang sahig ay tuyo. At sa sandaling tumingin siya, huminto ang tunog. Bumalik siya sa sala. At nagsimula muli ang pagtulo. Sinubukan niyang balewalain ito. Nag-focus siya sa sahig. Kawayan. Ang iba'y mas madilim ang kulay. Ang iba'y mas luma. Hinaplos niya ang bawat piraso. Kinakapa kung may gumagalaw. At doon, sa ilalim ng isang maliit na banig, nakita niya ito. Isang piraso ng sahig na kawayan na bahagyang nakaangat. Nanginginig ang mga kamay na itinaas niya ito. Sa ilalim, may isang maliit na hukay. At sa loob ng hukay, may isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Isang kwaderno. Ang takip nito ay kupas na. At ang mga pahina ay naninilaw at marupok. Amoy luma at mamasa-masang lupa. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay sa loob ay maganda sa simula, ngunit sa mga huling pahina, ito ay naging garapal at halos hindi na mabasa. Pangalan, Basilio Gomez. Pakay. Magbakasyon. Napahawak si Luna sa kanyang bibig. Ito na yon. Binasa niya ang mga unang pahina. Isinulat ni Basilio kung gaano kaganda ang lugar. Ang kabaitan ng mga tao, ang katahimikan, parehong-pareho sa una nilang impresyon. Ngunit habang lumilipat siya ng pahina, nagbago ang tono. 5 araw. May kakaiba sa mga ngiti nila. Parang may tinatago. 7 araw. Nagka-landslide daw. Hindi kami makaalis. Kasinungalingan. Nakita ko silang nagtatambak ng lupa sa daan. 15 araw. Sinabi nila sa akin ang totoo. May utang ang barangay na ito. Isang utang sa lupa, sa kaluluwang nagbabantay sa punong balete. Para sa masaganang ani at kalusugan,
Kailangan nilang magbayad. Pumunta si Luna sa isang pahina kung saan may guhit, isang magaspang na drawing ng isang batang babae. Sa ilalim nito nakasulat, "Anak, magkikita rin tayo. Mahal ka ni Papa." Naramdaman ni Luna ang pag-init ng kanyang mga mata. Si Basilio ay hindi isang multo. Siya ay isang ama. Isang taong gusto lang umuwi sa kanyang pamilya. Nilipat niya sa huling-huling pahina. Ang sulat kamay ay halos isang panginginig na lamang. Ika-40 araw. Ngayong gabi ang ika-9 na gabi ng kanilang padasal. Ito ang gabi ng kapistahan. Ito ang gabi ng pagbabayad. Kailangan nila ng alay. Isang dayo. At ako ang pinili nila. Tinawag na nila ang pangalan ko. Doon nagtatapos ang lahat. Isinara ni Luna ang kwaderno. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang 9 na araw, ang padasal, ang pag-alay. Bigla, mula sa sala, isang halakhak, isang mahinang tawa na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. At ang kanyang nakita ay mas nakakakilabot pa kaysa sa nabasa niya sa kwaderno. Nandoon si Isa, nakaupo sa isang silya. Ang tulalang tingin niya ay nawala. Ngayon, siya ay nakangiti, masaya. At sa harap niya, nakaluhod si Aling Nida. Ang matandang babae ay malumanay na tinirintas ang mahabang buhok ni Isa. Inaayos ito na para sa isang espesyal na okasyon. May isinuksok siyang bulaklak ng kalachuchi sa buhok nito. "Ayan," sabi ni Aling Nida sa isang malambing na boses, na parang isang mapagmahal na lola. "Napakaganda mo, Hija." Ngumiti si Isa. "Talaga po?" "Oh," sagot ni Aling Nida at hinaplos ang pisngi ni Isa. "Bagay na bagay sa iyo ang bulaklak na ito. Sa pista, ikaw ang magiging reyna." Simula ng araw na iyon, isang bagong uri ng bangungot ang nagsimula. Hindi natulala si Isa. Sa katunayan, siya ay naging masaya, napakakalmado. Parang wala ng bahid ng takot o pag-aalala sa kanya. Kumakain siya ng maayos. Natutulog ng mahimbing. Minsan, naririnig pa siya ni Luna na humuhuni ng isang pamilyar na himig, ang malungkot na oyayin na narinig nila noong unang gabi. Ang pagbabagong ito ay mas nakakakilabot kaysa sa kanyang mga sigaw. "Okay na ako, Luna," sabi ni Isa isang hapon habang nakaupo sila sa labas. "Naintindihan ko na." Alin po, ma'am?" Nanginginig na tanong ni Luna. Ngumiti lang si Isa, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "May ipinangako sila sa akin, isang kaharian. Dito, ako ang magiging reyna." Walang maisagot si Luna. Paano mo kakausapin ang isang taong ang isipan ay nasa ibang mundo na? Para siyang nag-aalaga ng isang magandang babasaging sisidlan na alam niyang malapit ng basagin. Gabi, ika-6 na gabi mula nang sila'y makulong. Nagising si Luna sa isang tunog na hindi niya dapat naririnig. Ang paglangit-ngit. Ang paglangit-ngit ng sahig na kawayan sa sala. Isang tunog na dulot ng bigat. Bigat ng mga taong hindi dapat nandoon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Huminga siya ng dahan-dahan, sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pansamantalang tahanan. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Ang mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay sapat na para makita niya kung ano ang nasa sala.
at ang kanyang dugo ay tila naging yelo. 3 lalaki. Nakatayo sila sa gitna ng sala, tahimik, walang galaw. Ang isa sa kanila ay si Kapitan Rody. Hindi sila nagnanakaw, hindi sila nananakit, sila ay nanonood. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nakabukas na pinto ng kwarto ni Isa. Nakikita ni Luna mula sa kanyang kinatatayuan ang payapang mukha ni Isa habang ito'y natutulog. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Para silang mga estatwa sa dilim, pinapanood ang kanilang hinaharap na reyna. O ang kanilang hinaharap na alay. 5 minuto, 10 minuto. Hindi. Alam ni Luna kung gaano sila katagal doon. Ang tanging alam niya ay ang bawat segundo ay isang walang hanggang pagpapahirap. Pakiramdam niya ay nilapastangan ang kanilang espasyo, ang kanilang kaligtasan. Nang sa wakas ay gumalaw si Kapitan Rody, halos mapatalon si Luna. Dahan-dahan itong lumingon, na para bang alam nitong may isa pang pares ng mga matang nakatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nagtagpo sa mga mata ni Luna sa siwang ng pinto. Hindi nagulat ang kapitan. Hindi rin itong ngumiti. Seryoso lang itong tumingin sa kanya at pagkatapos dahan-dahan itong itinaas ang kanyang kamay. 1, 2, 3 daliri. Ibinaba nito ang kanyang kamay, tumalikod at kasama ang 2 pang lalaki. Tahimik silang lumabas ng kubo na para bang walang nangyari. Naiwan si Luna na nanginginig sa likod ng pinto. Ang kanyang isipan ay sumisigaw. 3 gabi pa. Sa gitna ng kanyang takot, isang pamilyar na damdamin ang lumitaw. Utang na loob. Tumingin siya sa natutulog na si Isa, na walang kamalay-malay sa mga bisita nito. Kahit na ganito ang nangyayari, kahit na si Isa ang dahilan kung bakit sila napunta sa sitwasyong ito, hindi niya ito kayang pabayaan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, lumapit sa kama ni Isa, at maingat na itinaas ang kumot upang takpan ito. Isang huling kilos ng pagprotekta. Isang huling pagtupad sa isang pangakong hindi niya alam kung paano pa niya tutuparin. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagmamasid. Alam ni Luna na kung wala siyang gagawin, sa loob ng 3 gabi, magiging isa na lamang alaala si Isa. At marahil, pati na rin siya. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong apoy, isang maliit na ningas ng galit at determinasyon. Hindi siya hihingi ng tulong. Siya ay maniningil ng sagot. Kinabukasan, iniwan niya si Isa, naabala sa pagsusuklay ng buhok. Naglakad si Luna ng diretso, walang pag-aalinlangan, patungo sa sari-sari store ni Aling Nida. Dala niya ang isang bagay, ang kwaderno ni Basilio. Naabutan niya ang matanda na nag-aayos ng mga delata. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Aling Nida. Tumingala ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita ni Luna ang pagkagulat sa mga mata nito. Marahil ay hindi nito inaasahan ang komprontasyon. Inilapag ni Luna ang kwaderno sa ibabaw ng maliit na mesa. Binasa ko na po. Tinitigan ni Aling Nida ang kwaderno. At pagkatapos ay tumingin kay Luna. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. Isang buntong hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lahat kami dito. Nagsimula ang matanda. Ang boses ay pagod na pagod.
ay may utang sa lupang ito. Isang kasunduan na ginawa pa ng aming mga ninuno. Buhay para sa kasaganaan, isang kaluluwa para sa 100 kaluluwa. At si Isa ang susunod na pambayad? Tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi sumagot si Aling Nida. Tumingin lang ito sa kanya. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Luna hindi ang kasamaan, kundi ang isang malalim na kalungkutan, isang pagtanggap sa isang brutal na katotohanan. Wala na bang ibang paraan? Pagmamakaawa ni Luna. Parang awan niyo na po. Umiling si Aling Nida. Minarkahan na siya. Ang puno ay nagugutom. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagaspas ng pakpak ang narinig nila mula sa bubong ng tindahan. Napakalas na para bang isang dambuhalang ibon ang dumapo doon. Napayuko silang dalawa. At pagkatapos ay nawala ito, kasabay ng isang malamig na hihip ng hangin. Tumingin si Aling Nida kay Luna. At sa mga mata nito, may nakita si Luna na hindi niya inaasahan. Awa. Makinig ka, Iha. Bulong ng matanda, lumapit ito sa kanya. Hindi mo ito matatakasan. Hindi mo rin ito malalabanan ng harapan. Hinawakan nito ang kamay ni Luna. Ang halimaw ay hindi natatalo ng lakas. Paano po? Pinapahina ito. Sabi ni Aling Nida. Ang kanyang mga mata ay tila nagbababala. Ang sarili niyang pangalan. Ang pangalan. Kapag tinawag mo ang tunay na pangalan ng isang nilalang, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa kanya. Ngunit, humigpit ang hawak ng matanda sa kamay ni Luna. Ang maling pagbigkas, ang maling pangalan, ay isang paanyaya, isang imbitasyon para sa kanya na kunin ang sinumang tumawag. Naintindihan ni Luna, ito ang kanyang papel. Ito ang dahilan kung bakit siya mahalaga. Ang pagiging birhen, isang dalisay na kaluluwa, ay marahil ang kinakailangan para maging epektibo ang pagtawag. Hindi siya ang alay, siya ang mag-aalay. Paano ko malalaman ang pangalan? Umiling si Aling Nida. Hindi ko alam. Nakasulat iyon sa mga bituin, sa mga ugat ng lupa. Isang bugtong na kailangan mong sagutin. Kumuha ito ng isang maliit na kahon ng posporo mula sa kanyang bulsa at isinilid iyon sa palad ni Luna. Mag-iingat ka, Iha. Umalis si Luna sa tindahan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong impormasyon. Isang pangalan, isang bugtong. Ito ang kanyang huling pag-asa. Isang napakaliit na siwang ng liwanag sa isang napakalawak na kadiliman. Pagbalik niya sa kubo, halos mapaupo siya sa kanyang nakita. Sa pintuan nila, may isang marka. Isang marka na iginuhit gamit ang uling. Isang bilog. At sa gitna nito, isang mata. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi na sila nag-aabang. Hindi na sila nagbibilang ng araw. Opisyal nang minarkahan si Isa. Malapit na ang pista. Dumating na. Ang 9 na gabi, mula sa labas, rinig na rinig ni Luna ang ingay. Hindi ito ingay ng kalungkutan o takot, kundi ng pagsasaya. May mga tugtugin ng gitara at mahihinang tawanan. Ang buong barangay ay nagdiriwang. Isang kapistahan para sa kamatayan. Sa gitna ng sala, nakaupo si Isa sa harap ng isang basag na salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na ibinigay sa kanya ni Aling Nida. Ang buhok niya ay maayos na nakatirintas, pinalamutian ng mga bulaklak ng kalachuchi.
Naglalagay siya ng kolorete sa kanyang mga labi. Humuhuni ng isang pamilyar na uyayi. Siya ang reyna. Siya ang alay. At wala siyang kamalay-malay. Si Luna naman ay nakakulong sa kanyang kwarto. Ang pinto ay nakasara, ngunit ang isipan niya ay bukas na bukas. Kailangan niyang sagutin ang bugtong. Kailangan niyang mahanap ang pangalan. Inilatag niya sa sahig ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang kwintas na gawa sa itim na buto mula kay Aling Nida, ang kahon ng posporo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kwaderno ni Basilio. Binuklat niya ito muli. Hindi na binabasa ang mga salita, kundi tinitingnan ang mga guhit. May mga drawing si Basilio sa gilid ng mga pahina. Mga bulaklak, mga puno, at mga bituin. Hindi pala ito mga simpleng tuldok. Kung pagdudugtungin, ang mga ito ay bumubuo ng mga konstelasyon, mga hugis sa kalangitan. May isang guhit na paulit-ulit, isang hugis na parang ahas, isang hugis na parang mga ngaso. Biglang may naalala si Luna. Ang sinabi ni Aling Nida. Nakasulat iyon sa mga bituin, sa mga ugat ng lupa. Ang mga bituin, ang puno, ugat, lupa. Tiningnan niya ang kwintas. Ang mga buto ay mula sa isang halaman. Halaman na tumutubo mula sa lupa. Binuksan niya ang kahon ng posporo. Walang espesyal sa loob. Mga stick ng posporo lamang. Para saan ito? Para sa ilaw? Para sa apoy? Sa labas, palakas ng palakas ang tunog ng mga tambol. Mabilis maindayog na parang tibok ng isang dambuhalang puso. Tumitibok pa sa pukadi. Tumatawag. Pinagpawisan ng malamig si Luna. Oras. Kailangan niya ng mas maraming oras. Anong oras ba ang sinabi sa kwaderno? Tiningnan niya muli ang huling pahina ni Basilio. Walang nakasulat na oras. Paano niya malalaman? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, napatingin siya sa isang bagay na kanina pa niyang hindi napapansin sa kanyang wallet. May isang maliit na litrato. Ang nag-iisang litrato ng kanyang pamilya na dala niya. Ang kanyang nana, tatay, at dalawang nakababatang kapatid. Nakangiti silang lahat. Isang paalala ng mundong kailangan niyang balikan. Uuwi ako, bulong niya sa sarili. Nangangako ako, uuwi ako. Ang pangakong iyon ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Tumingin siyang muli sa mga guhit. Sa kwintas. Sa posporo. Posporo. Apoy. Ano ang ginagawa ng apoy sa dilim? Nagbibigay liwanag. Ano ang ginagawa ng apoy sa mga buto? Kumuha siya ng isang buto mula sa kwintas. Kumuha siya ng isang palito ng posporo. Nanginginig ang kamay na sinindihan niya ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang apoy sa itim na buto. Sa una, walang nangyari. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, yagoya sumanatuyo deon nagkaroon ng mahinang pagputok. Nabiyak ang buto. At mula sa loob nito, may lumabas na isang maputing pulbos na kumikinang sa dilim. Sinubukan niya ang isa pa, at isa pa, ganoon din ang nangyari. Ang sagot ay nasa loob pala, ngunit hindi pa rin niya alam ang pangalan. Bigla, tumigil ang lahat ng ingay sa labas. Ang mga tambol, ang mga gitara, ang mga tawanan, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan, at pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ang pintuan sa harap ng kanilang kubo
ay bumukas ng kusa. Oras na. Pumasok sila. Hindi sila nanigaw. Hindi sila nanulak. Pumasok lang sila sa loob ng kubo na parabang pag-aari nila ito. Si Kapitan Rody ang nangunguna. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, na parang isang pari sa isang kakaibang seremonya. Tumayo si Isa. Hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya at inilahad ang kanyang kamay sa kapitan, na parabang isa itong Ginoo na susundo sa kanya para sa isang sayawan. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mga yapak sa lupa at ang malayong tunog ng hangin. Lumabas sila ng kubo, isang tahimik na prosesyon sa ilalim ng bilog na buwan. Hindi nagtago si Luna. Hindi siya tumakbo, sumunod siya. Bawat hakbang palayo sa kubo ay isang hakbang palapit sa puno ng balete. Habang papalapit sila, lalong lumalamig ang hangin. Ang mga anino mula sa mga sanga ng dambuhalang puno ay tila mga itim na galamay na nag-aabang sa kanila. Huminto sila sa paanan ng puno. Sa gitna ng mga naglalakihang ugat, may isang patag na bato na parang isang altar. Dahan-dahang inalalayan ng dalawang lalaki si Isa na umupo sa batong iyon. Pumikit siya. Ang ngiti ay nananatili sa kanyang mga labi. Payapa. Handa. Humarap si Kapitan Rody kay Luna. Ang lahat ng mga taga-baryo ay bumuo ng isang bilog sa paligid nila. Sila ang mga manonood. Sila ang mga saksi. Oras na, Iha, sabi ng kapitan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang utos. Simulan mo na ang panalangin. Tawagin mo na siya para matanggap na niya ang ating alay. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Tumingin si Luna sa puno, sa mga ugat, kay Isa na nakapikit. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kapitan Rody. Isang malalim na ugong ang nagsimulang manggaling mula sa puno ng balete. Isang tunog ng gutom at pagkainip. Tinaas ni Luna ang kanyang kamay. Na parabang naghahanda sa pagdarasal, huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng kahon ng posporo sa kanyang palad. Naramdaman niya ang tibay ng kanyang paninindigan. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang sandali na pinili niyang hindi maging biktima. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit hindi ang pangalan ng halimaw ang kanyang sinabi. Tinitigan niya ang kapitan, ang pinuno ng barangay, ang inapo ng mga unang gumawa ng madugong kasunduan. At sa isang boses na malinaw at matatag na umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ako po ay naniningil ng utang. Nakita ni Luna ang pagkunot ng noo ng kapitan. Pagkalito. At pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan. Ang pangalang nakasulat sa pinakaunang pahina ng kwaderno ni Basilio. Ang pangalan ng taong unang nagbenta ng kaluluwa ng barangay na ito. Antonio, isang nakakayanig na dagundong ang nagmula sa puno ng balete. Hindi ito tunog ng kasiyahan. Ito ay isang ugong ng galit at pagkalito. Ang mga sanga ng puno ay nagsimulang gumalaw ng marahas na parabang hinahampas ng isang hindi nakikitang bagyo. Ang mga anino sa lupa ay nagsimulang humaba at kumilos. Ngunit hindi ito gumapang patungo kay Isa na nakaupo sa altar. Si Kapitan Rody, na ang pangalan pala ay Rody Antonio, ay napatingin sa kanyang mga kamay. Ang anino ng isang sanga ay gumapang sa kanyang paanan. At isa pa, at isa pa.
Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa purong takot. Anong ginawa mo? Sigaw niya kay Luna. Hindi siya sinagot ni Luna. Ang mga anino ay mabilis na gumapang paakyat sa katawan ng kapitan na parang mga itim na ahas. Binalot nito ang kanyang mga binti, ang kanyang baywang, ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang anino ay tinakpan na rin ang kanyang bibig. Ang utang ay kailangang bayaran, ngunit nagbago ang naniningil. At nagbago rin ang pambayad. Ang huling nakita ni Luna ay ang mga matang dilat na dilat sa takot ng kapitan bago siya tuluyang nilamon ng anino ng punong kanyang pinaglilingkuran. At mula sa puso ng balete, isang malalim at nakakakilabot na ungol ang narinig. Gutom pa rin. At ngayon, galit na galit. Isang kolektibong hininga ng takot putang-tong pinakawalan ng mga taga-baryo. Ang kanilang pinuno, ang kanilang tagapamagitan sa halimaw ay kinuha sa kanilang harapan. Ang kasunduan ay nasira. Ang balanse ay naguulo. Walang sino man ang nakatingin kay Luna. Walang sino man ang nakatingin kay Isa. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa puno ng balete, na ngayon ay tila humihinga ng mabigat sa galit. Ito na ang pagkakataon nila. Isa, tayo na! Sigaw ni Luna. Hinila niya ang braso ni Isa, na ngayon ay gising na mula sa kanyang pagkatulala. Ang pagkawala ng kapitan ay tila pumutol sa kung anong spell ang bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Anong nangyayari? Tanong ni Isa. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Wala nang panahon para magpaliwanag. Tumakbo na tayo. At tumakbo sila. Tinahak nila ang kadiliman ng gubat palayo sa nagkakagulong barangay. Sa likuran nila, naririnig nila ang mga sigaw. Hindi na ito mga sigaw ng pagdiriwang, kundi mga sigaw ng purong sindak. Ang halimaw ay naniningil at wala ng alay na nakahanda para dito. Hindi alam ni Luna kung saan sila pupunta. Ang tanging ginawa niya ay tumakbo palayo sa puno, palayo sa kabihasnan na iyon. Bigla, may naalala siya. Ang maliit na kahon ng posporo na ibinigay ni Aling Nida. Hindi lang ito para sa pagtuklas ng sikreto. Ito ay isang mapa, isang direksyon. Ang tindahan ni Aling Nida ay nasa gawing silangan ng barangay. Kung tatakbuhin nila ang direksyon na papalayo mula doon, patungo sa kanluran, marahil ay may daan. Dito! Sigaw ni Luna. At hinila si Isa patungo sa isang mas makitid na landas. Ang mga sanga ay humahampas sa kanilang muka. Ang mga ugat ay halos magpatid sa kanila. Ngunit hindi sila tumigil. Ang adrenaline at takot ang nagbibigay lakas sa kanila para magpatuloy. Sa kanilang likuran, ang mga sigaw ay dahan-dahang humihina, napapalitan ng isang mas nakakatakot na tunog. Katahimikan. Habang tumatakbo, itinapon ni Luna ang kwintas na gawa sa itim na buto. Hindi na niya ito kailangan. Isa itong paalala ng isang utang na hindi siya ang may gawa. Isang bigat na hindi na niya gustong pasanin pa. Isa itong kilos ng paglaya. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagtakbo, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga puno ay hindi na gaanong siksikan. Ang hangin ay hindi na gaanong malamig. At sa wakas nakita nila ito, isang aspaltadong daan. Magaspang at luma, pero isang daan.
isang koneksyon pabalik sa mundo. Napaluhod ang dalawa sa gilid ng daan, hingal na hingal, at pagod na pagod. Ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw, nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. Isang bukang liwayway, isang pangako ng bagong simula. Ilang minuto silang nanatili doon, sa katahimikan, habang dahan-dahang pinapalitan ng huni ng mga ibon ang nakakakilabot na katahimikan ng gabi. Isang ugong mula sa di kalayuan ang bumasag sa kanilang pag-iisip. Papalakas ito ng papalakas. Isang bus, isang luma at karag-karag na bus. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Tumayo sila at iwinagayway ang kanilang mga kamay. Mabuti na lang at huminto ito. Sumakay sila. Hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng ibang pasahero sa kanilang marurungis na damit. Umupo sila sa likuran. Habang umaandar ang bus palayo sa lugar na iyon, palayo sa bangungot, saka lang nagsalita si Isa. Tumingin ito kay Luna. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. "Nasaan tayo?" tanong niya nung nangyari. Tinitigan siya ni Luna. Ang mga mata ni Isa ay malinaw na. Wala na ang pagkatulala. Wala na ang ngiti ng Reyna. Siya na ulit, si Isa. Ngunit habang tinititigan niya ito, sa isang saglit, sa ilalim ng unang sinag ng araw, nakita ni Luna ang isang bagas sa kailaliman ng mga mata ni Isa. Isang pamilyar na anino, isang piraso ng kadiliman na naiwan. Tahimik. Iyon ang salitang pilit na kunantan na niyayakap ni Luna sa loob ng 40 araw. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Maynila. Isang kwarto lang, sapat na para sa kanya. Ang ingay ng mga busina at ng mga nagtitinda sa labas ay isang uri ng musika kumpara sa nakabibinging katahimikan ng gubat. Pinutol na niya ang lahat ng koneksyon sa pamilya ni Isa. Pagkatapos nilang makabalik sa sibilisasyon, isang tawag lang ang ginawa niya sa mga magulang nito para sabihing ligtas ang kanilang anak. Pagkatapos noon, naglaho na siya. Ang utang na loob ay bayad na. Bayad ng dugo at takot at mga alaalang hindi na kailanman mabubura. Sinubukan niyang mamuhay ng normal. Nagtimpla siya ng kape isang umaga at habang nakatingin sa labas ng bintana sa mga gusaling sumasayaw sa init ng araw sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang buwan, ngumiti siya. Isang totoong ngiti, isang panandaliang ginintuang sandali ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay isang bagay na maramot. May kumatok sa kanyang pinto, isang delivery man. May maliit na kahon para sa kanya. "Sino po ang nagpadala?" tanong niya. Nagkibit balikat ang lalaki. "Walang pangalan, ma'am. Bayad na po." Dala ng kuryosidad, kinuha niya ang kahon. Magaan ito, walang anumang marka sa labas. Dinala niya ito sa loob at maiingat na binuksan. Ang kanyang paghinga ay biglang natigil. Sa loob, may 2 bagay lang. Una, isang tuyot na bulaklak ng kalachuchi. Ang amoy nito, kahit laos na, ay nagbalik sa kanya sa maliit na kapilya at sa buhok ng isang reynang inihahanda para sa kamatayan. Ang pangalawa ay isang litrato ng barangay, ngunit may kakaiba. Ang mga bahay ay tila mas bago. Ang mga pananim sa paligid ay mas mayabong. Ang lugar ay hindi mukhang sinalanta ng isang nagagalit na nilalang. Sa halip, ito ay mukhang
masagana. Sa gitna ng litrato, sa harap ng puno ng balete, nakatayo ang mga taga-baryo. Si Aling Nida, ang mga lalaking kasama ni Kapitan Rody noon. Lahat sila ay nakangiti, mga ngiting totoo at masaya. At sa pinakagitna nila, ang sentro ng buong larawan, nakatayo si Isa. Nakasuot siya ng isang magandang puting bestida, mas maganda pa kaysa sa dati. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay, at sa kanyang mga labi may isang ngiti. Isang ngiting payapa, masaya, at puno ng kapanatagan. Hindi siya mukhang isang biktima na nakatakas. Hindi siya mukhang isang kaluluwang may trauma. Mukha siyang isang taong sa wakas ay nakauwi na. Hindi siya ang alay na nakatakas. Siya ang reynang naiwan. Kasabay ng katotohanang iyon na unti-unting lumulunod sa kanyang isipan, may narinig si Luna mula sa kanyang maliit na kusina. Isang mahinang kalansing na parang wind chimes bomb na gawa sa kabibe.